Mainit na balita, nanumpa na bilang kalihim ng Department of Public Works and Highways si dating Transportation Secretary Vince Dizon. Pinalitan ni Dizon si Manuel Bonoan sa DPWH sa gitna ng mga kontrobersya sa flood control project sa bansa. Sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, pinili niya si Dizon na maging DPWH Secretary dahil sa maganda niyang performance sa Transportation Department. May karanasan na rin daw si Dizon sa public works sector. Nagpahayag na rin ng suporta ang ilang mambabatas sa pagkakatalaga kay Dizon sa DPWH. Si Undersecretary Giovanni Lopez naman ang kapalit ni Dizon sa DOTR. Bago maging acting DOTR Secretary si Lopez, ang DOTR Undersecretary for Administration, Finance and Procurement. Nagsilbi rin siyang Chief of Staff ni dating Transportation Secretary Art Tugade mula 2020 hanggang 2022. Isa pang mainit na balita, ipinapaaresto ng Senado ang may-ari ng construction company na hindi pa rin dumalo sa hearing ngayong umaga ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay sa flood control projects. Tinunan ng mga senador na mga representative ng mga kumpanya ang ilan sa mga dumalo sa pagdinig. Anila, paano sasagutin ng mga representative ang tanong na dapat ay para sa mga may-ari ng kumpanya? Kaya raw kailangan na may-ari mismo ng construction company ang dumalo. Kabilang sa mga dumalo sa pagdinig ang contractor na si Sara Vizcaya na ikinuwento kung paano umangat ang kanilang buhay. Anya, dekada na sila na nasa construction industry. 2012 raw nang magsimula sila maging contractor sa DPWH. When I said DPWH, because prior to that, we were in local government. So ang hirap makasingil sa local government. They spliced the video that was taken of me and just mentioned the DPWH. So, contractor na po kami for 23 years. I did mention that. Kabilang din sa mga tinalakay ang tungkol sa licensing at accreditation ng mga construction company. Ayon kay Blue Ribbon Committee Chairman Senator Rodante Marcoleta, maaaring ituro ng mga kontraktor ang mga opisyal ng gobyerno na sangkot sa anomalya. Patuloy pa rin ang pagdinig ng komite. Tutok lang po dito sa Balitang Hali para sa updates. Dismayado ang ilang magulang dahil sa late na pag-anunsyo ng class suspension sa ilang lugar ngayong araw. Dahil nilang sa P. Gomez Elementary School sa Santa Cruz, Maynila. Kwento ng ilang magulang, nakakagalit at nakakalungkot dahil maaga silang gumising para asikasuhin ang kanilang mga anak. Mas maganda raw sana kung aagahan ang mga announcement para hindi sila maabala at ang kanilang mga estudyante. Pasado alas 5 na ng umaga kanina nang maglabas ng class suspension ng Department of the Interior and Local Government. Magagalit kami kasi kung kailan nakapasok na ang mga tao saka sasabihin walang pasok. Siyempre, magigising kami ng maaga para mag-asikaso. Siyempre nakakalungkot ang aga-aga namin na gising para magbihis or magluto para sa mga anak. Tapos ngayon, ngayon lang nagsuspend. Wala pang pasok ngayong Lunes ng lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong eskwelahan at pasok sa opisina ng gobyerno sa NCR, Cavite, Bulacan, Laguna, Quezon, Camarines Norte at Camarines Sur. Gayon din sa Albay, Catanduanes, Sorsogon, Masbate, Northern Samar, Occidental Mindoro, Antique, Negros Occidental, Pampanga at Rizal. Tutok lang po sa Balitang Hali para sa iba pang anunsyo ng class suspensions. Low pressure area at hanging habagat ang nagpapaulan sa bansa ngayon pong Lunes. Namata ng pag-asa ang LPA 670 kilometers east-northeast ng Dirac, Catanduanes. Nananatiling mababa ang tsansa ng nasabing LPA na maging isang bagyo, pero uulanin nito ang Bicol Region, Aurora, Bulacan, Quezon at Rizal. Ang Metro Manila, Visayas, malaking bahagi ng Central at Southern Luzon at ilang panig ng Mindanao. Uulanin naman dahil sa habagat. Nakaasa naman sa maayos na panahon ang nalalabing bahagi ng bansa. Pero dapat pa rin maging handa sa posibleng mga local thunderstorm. Tandaan, may pagkakataong matindi ang thunderstorm na maaaring magbuhos ng maraming ulan at may kasabay na yelo o buhawi. Nakataas po ngayon ang thunderstorm advisory sa Rizal, Laguna at ilang panig ng Quezon Province. Tatagal ang babala hanggang 12:43 ngayong tanghali. Naging maulan naman ang weekend sa maraming lugar sa Luzon at Visayas. Nagdulot pa yan ng pagbaha at pagguho ng lupa. Balitang hatid ni Bea Pinlac.
Binaha ang kalsadang yan sa Baras Rizal kasunod ng pag-apaw ng tubig mula sa ilalim ng isang tulay sa Barangay Santiago. Nang humupa ang tubig, matinding putik ang naiwan sa mga kalsada. Sa ilang lugar, gumamit ng lubid ang mga residente bilang gabay sa pagsuong sa baha. Apektado rin ang daloy ng trapiko dahil sa baha sa ilang kalsada sa Antipolo. Isinara naman ang kalsadang yan sa Mayoyaw, Ifugao kasunod ng pagguho ng lupa. Hindi muna pinadaraanan ng National Road mula Banawe, Mayoyaw, papuntang Aguinaldo at Sitio Aywigan sa Barangay Bato, Alatbang. Pinayuhan ang mga motorista na dumaan sa alternatibong ruta. Sa Patnongon, Antique, naantala ang biyahe ng mga motorista sa Barangay Igbarawan. Humambalang kasi sa kalsada ang gumuhong lupa at ilang sanga ng puno dahil sa ulan. Nagsagawa na ng clearing operations. Kanya-kanyang salok ng tubig ang mga residente matapos pasukin ng baha ang kapilya sa Barangay Hinabuyan sa Villaba, Leyte kahapon. Binahari ng ilang kalsada at pinasok ng tubig ang ilang bahay kasunod ng malakas na ulan. Ayon kay Hughes Cooper Louis Libores, bandang hapon nang humupa ang baha. Ayon sa Pag-asa, ang pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa ay dulot ng low pressure area, hanging habagat at localized thunderstorms. Bea Pinlac, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ang nag-resign na Department of Public Works and Highway Secretary na si Manuel Bonoan, suportado raw ang pagsusulong sa transparency, accountability at reforma sa dati niyang kagawaran. Ayon sa Presidential Communications Office, sinabi ni Bonoan sa resignation letter niya sa Pangulo. Bago magbitiw sa pwesto, naglabas pa ng video nitong Sabado ang DPWH kung saan sinabi ni Bonoan na hindi resignation ang paraan para maresolba ang mga problema sa kagawaran. Hindi rin daw niya kinukonsinti ang anumang katiwalian sa DPWH. Sabi ng ilang kongresista, hindi sapat na mag-resign si Bonoan bilang DPWH Secretary. Kailangan daw may managot sa mga maanomalya o manong flood control projects. Dumalo si Bonoan sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee ngayong araw kaugnay sa flood control projects. Sinabi ni House Infrastructure Committee Chairman Representative Terry Ridon na iimbitahan din nila si Bonoan sa pagdinig ng Kamara kaugnay rin sa flood control projects. Bago magbitiw sa pwesto, ni-reassign ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan ang ilang kawani ng tanggapan na sangkot umano sa maanumalyang flood control projects. Bumuo rin siya ng komite para mag-imbestiga sa mga posibleng katiwalian. Balitang hatid ni Jonathan Andal. Matapos mabunyag ang mga palpak na flood control project sa Oriental Mindoro, isang bakal na inilagay. ni-reassign si Engineer Gerald Pacanan, ang Regional Director ng DPWH Mimaropa. Inilipat si Pacanan sa Central Office. Ang pumalit sa kanya si Engineer Editha Babaran. Isa yan sa inanunsyo ni dati DPWH Secretary Manuel Bonoan sa isang video message. Pag-reassign po sa Regional Director ng Region 4B, pag-reassign sa Regional Office ng mga Assistant District Engineer at lahat ng mga Section Chiefs ng Batangas 1st District Engineering Office, pagpataw ng preventive suspension sa mga empleyado ng Bulacan 1st District Engineering Office mula sa District Engineer, Assistant District Engineer at lahat ng Section Chiefs. Gusto nating managot ng dapat managot, makulong ang dapat makulong. Bumuo rin ang DPWH ng Anti-Graft and Corrupt Practices Committee na layong imbestigahan ang mga posibleng katiwalian ng mga kawani ng ahensya. Pero giit ni DPWH Secretary Manny Bonoan, iilan lang ang skalawag sa DPWH. Mas marami pa rin ang matitino. Kasabay nito, ibinunyag ni Senador Panfilo Lacson na 2 opisyal ng PCAB o Philippine Contractors Accreditation Board na taga-regulate ng mga kontraktor ang sila rin palang mga kontratista sa gobyerno. Tinukoy ni Lacson sina PCAB Board Member Engineer Ernie Bagaw at Engineer Arthur Escalante na may sariling mga construction company. Aniya, si Bagaw na reappointed board member ng PCAB noong September 2023 para sa 3 taong termino ay managing officer ng EGB Construction na pumipirma pa sa mga kontrata ng kumpanya sa DPWH. Si Escalante naman nakapirmang board director sa PCAB 2022 Annual Report pero nakapirma rin sa isang kontrata sa DPWH bilang kinatawan ng AN Escalante Construction Incorporated. Sinubukan namin kunan ng pahayag si Escalante at Bagaw pero wala pa silang tugon sa aming pinadalang mensahe.
Ayon kay Lacson, posibleng conflict of interest ito na labag sa batas o Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials. May parusa itong kulong na hanggang 5 taon, multang hanggang 5,000 piso at posibleng humantong sa pagkakadisqualify sa gobyerno. Nananawagan si Lacson sa DTI at CIAP o Construction Industry Authority of the Philippines na imbestigahan si Escalante at Pagao at sampahan sila ng kaukulang reklamong kriminal at administratibo. Dati nang sinabi ni Lacson na may nagsumbong sa kanya na ibinibenta ng pickup ang accreditation sa mga kontraktor sa halagang 2 milyong piso. Itinanggihan ng pickup sabay sabing may mga scammer na nagpapanggap daw na kanilang empleyado. Jonathan Nandal, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Nagkabanggaan ang isang pickup at isang tinatawag na center car sa Gataran, Cagayan. Chris, kumusta mga sakay niya? Rafi, 13 tao ang sugatan sa banggaan sa Barangay Lapogan. Kabilang dyan ang driver ng center car at ang kanyang 12 pasahero na pawang mga estudyante. Ginagamit bilang pampublikong transportasyon doon ang tinatawag nilang center car o motorsiklo na may katawan ng parang pampasaherong jeep. Nabigyan naman ng paunang lunas ang mga biktima ng responding rescuer. Patuloy pang investigasyon sa insidente at pag-uusap ng mga sangkot. 6 naman ang sugatan na bumagsak ang covered tent o canopy ng stage sa Peñaranda Park sa Legazpi, Albay. Ayon sa pulisya, hindi kinaya ng canopy ang naipong tubig sa Tarapal na bubong kasunod ng malakas na pag-ulan nitong Sabado. Nang oras na yon, tinatayang may 40 estudyante ang nagpa-practice ng sayaw sa stage. 6 sa kanila ang sugatan at dinala sa ospital. Iniimbestigahan pa ang insidente.